kagaya niyan, hindi mo napapansin, ang bilis mo na pala. So ito yung huling-huling motor na gugustuhin ko. Good day sa inyo, NSS. Last time nga, in-review natin itong carb type sa test drive. Ngayon naman magkakaalaman na kasi nakita nyo naman kung gaano ko nagustuhan yung carb type. Itong FI is a whole new breed. Ibang generation na to. Tingnan natin kung ano naman masasabi ko sa motor na to. By the way, NSS, pwede kayo mag-visit dito sa Nede Shop. Search lang sa Google Maps or Waze, Nede Shop, Sinalhan, Santa Rosa, Laguna. Or kung medyo malayo talaga kayo, meron din po kaming Shopee. Search nyo lang Nede Shop. So, it's been a week na ginagamit ko to, NSS. Hindi ko akalain na from a scooter guy, sobrang nagkaroon ako ng fun experience dito sa Raider kasi may recommend ko din siya for beginners at sa shorter riders. Kita nyo, abot na abot natin siya. So, walang kahirap-hirap. Kaya sa mga nag-aaral pa lang dyan, magmotor, magugustuhan nyo yung isang to. Madali kayo matututo dito. So, kunin ko lang yung helmet, tapos pakita ko sa inyo yung test drive ko. Kunin ko lang yung aking ID helmet. 2,850 lang, available sa Shopee, Nede Shop. Alright, there you go, Raider FI. Ah, ganda. Ito na. Damn. Ganda oh. Tapos kulay red pa. Yun oh, yung favorite ko dyan eh. Lakas na dating. Siyempre, kakonvoy natin yung carb. Sakay-sakay ni Moto B. Uy, ganda na tunog nung ano. Kung mapapansin nyo, yung tunog nung carb, ang lakas. Ganda na tunog niya. Yung FI kasi super tahimik. May tunog din to kapag high RPM. Pero right off the bat, yung pinaka cold start niya tahimik. Kapag lang naka-Raider ka, lagi ka dapat may dalang bag kasi wala siyang mga compartment. So ito dala natin. Sakto na lahat dito. iPhone 14 Pro Max sa loob with my motocentric bag. Nasa 799 lang yata ito sa aming Shopee, Nede Shop. Well, nakita nyo naman doon sa last vlog ko, akala ko overhype lang tong Raider, but enjoy na enjoy ako dito. Ako mismo para yung magkaroon ng sarili kong Raider for a manual transmission. Since puro scooter tayo, never ko talaga in-expect na maiengganyo ako dito. For the FI version, iba yung hatid niya sa akin. For the carb version, actually super satisfied na ako eh. So since ngayon nasa mundo na tayo ng FI, ang kinagustuhan ko dito is the fuel consumption. Di hamak na, mas matipid siya. Ramdam ko yung mas tipid sa konsumo ng gasolina dito sa FI version compared sa carb. Pero kita nyo nga kanina, pagka cold start or yung talagang stock to stock na tunugan, ang ganda tumunog ng carb. The FI is tahimik lang, pero yung smoothness na kapalit nung pagiging tahimik na yon, super calming. Nakakala ko nga before, ang misconception ko sa Raider, para lang ito sa mga kamote dahil ang dami na aksidente. As I write it, yun nga, napansin ko, nasa driver pa rin talaga, no? Kung magkakamote or you just want something na touring-touring ka dyan, pasyal-pasyal ka, kayang-kaya ng Raider. Even sa long ride, dadaling ko to. Kasi before, pagka may mga naka-Raider sa long ride namin, iniisip ko lugi sila eh. Hindi ko naisip na ganun pala ka-comfortable talaga yung Raider. And then for overtaking, parang nasisibak niya talaga lahat. Hindi naman siguro sa nagkakamote siguro yung mga nagdadrive nito, kundi talagang mabilis lang talaga yung Raider kapag pumiga ka ng throttle, ibibigay niya agad. Tapos ang nipis pa ng motor, so yung aerodynamic talagang suabe. Ayan o, yung pagka high RPM na, nakakarinig na ako ng tunog dito sa makina niya, sa engine niya. Ang sarap sa pakiramdam, ang sarap sa tenga ng tunog na yon. By the way, flex ko lang yung ID helmet natin. Ayan o, ganda no. Kung gusto mo ng speed, bibigay niya rin sa'yo. Tapos LED pa yung ilaw niya. And nagulat ako dahil medyo maliit itong Raider, pero parang hindi ako nakulangan sa kanya pagdating sa low light condition. Sa totoo lang, netizens, super nag-enjoy ako sa Raider. Mas nagustuhan ko pa siya kaysa sa toot. If you know what I'm saying. Comment nyo nga sa baba. Ano yun? Masyado kayong assuming ha. Scooter daw na isa na na-review natin, yung Kymco KRV 180.
is mahina daw ang engine brake. Pero for me, dahil nagre-review naman talaga ako ng mga automatic na motor, malakas na yun for an automatic motorcycle. Way far superior yung engine brake of course ng mga manual, kasi ikaw talaga yan eh, ikaw yung magigiring yan, hindi kagaya nung sa mga automatic din yung engine brake nun of course. So asa ka lang or magre-rely ka lang sa ibibigay sa'yo na engine brake ng motor. For some scooters, decent yon, and sa mga manual kagaya na itong Raider, super useful talaga na ang engine brake. Ano, ganyan, may humps o kaya ganito, may konting uphill, diba? Super useful talaga. May option tayo para sa manual gearing. And dun naman sa parang lock factor, I think dun pa lang sa carb, may isang instance lang ako na nag-lock for sudden stop, yung may biglang tatawid. So yun nga, kapag ka medyo napasarap ka kasi sa Raider, minsan hindi mo na nararamdaman na ang bilis mo na pala kasi super comfortable niya. The suspension is really commendable. If meron man siguro kung gustong improve the Raider, which is di naman talaga para sa category niya, yun nga yung wala akong storage. Saka sana may ABS na para mas confident ka. Sayang naman tong power output na kaya niya ibigay, di ba? Kung wala naman tayong ABS, parang hirap din kasi talaga. Pero smooth yung downshift niya, smooth yung gearing transitions niya, Nedisense. Kumbaga wala naman tong mga fancy like Thyssen sleeper clutch to or auto blip, wala naman siya gano'n. Pero smooth smooth yung gearing niya, Nedisense. So hindi mo maiisip na necessity ba talaga tong mga fancy other ano na to, hindi mo maiisip yun sa Raider. Pag halimbawa punta ka sa stoplight, kailangan mo ng neutral, or pa-parking ka, kailangan mo ng neutral. Minsan nahahasel pa ako na hindi ko makita yung neutral. May mga ganong manual transmission eh. Nakaranas ba kayo ng ganon, Nedisense? Kapaan talaga. Pero dito, right off the bat, kahit hindi ka talaga Raider user, raramdaman mo, dali lang hanapin ang neutral. Hindi ka bitin sa bawat gear niya. Hindi mo masasabi, ako lang, dagdag ako agad. Of course, mararamdaman mo na galit na yung first gear, second gear. Pero parang bitin or galit na galit, parang nag-over ka na sa RPM na nararapat. Madali siya kabisadoy. Kaya nga sabi ko sa inyo, good for beginners eh. Hindi ka talaga para ma-overwhelm sa motor na to. It's very compact, agile, nimble, traffic situation. Pagpapasalamat ko nag-Raider ako kasi napakagaan, maliit ang motor pero lawak ng turning radius. Pagka naman nag long ride kayo, hindi ka maiiwan. Tsaka ang lakas ng brakes niya din sa rear. Sa front, naka-disc brake, malaki yung disc niya. Kaya-kaya naman niya yung motor. Pero of course, non-ABS pa rin. So be extra careful kasi doon na aksidente talaga yung mga users neto, no? Sa mga sudden brakes. At pag may pagkakataon na libre yung kalsada, you will also feel na ang sarap maglaro. Pero at your own risk. Sabi ko sa inyo last vlog, speed up at your own risk. Kasi kung masyado ka mag-enjoy sa Raider, kukunti yung margin mo para kagaya niyan, hindi mo napapansin, ang bilis mo na pala. Ang ganda kasi ng dulas ng hangin niya. Doon naka-upright pa rin ako na sitting position, naharangan ko pa rin yung hangin. Pero pag yumukuhang ganyan, diba, sabay ka na sa aerodynamics talaga. Talagang tutulin ka talaga. This is really something na binigay sa atin ng Suzuki. Kaya akala ko dati overrated ang Raider, pero this is something na niregalo. Parang feeling ko regalo siya sa atin ng Suzuki na on such a price point na kagaya nito, tas yung experience mo, you will be overall satisfied. Sheesh! Thank you Suzuki. Thank you rin Suzuki Philippines kasi binasag nyo yung matagal ko ng misconception sa Raider na sabi ko, ito yung huling-huling motor na gugustuhin ko dahil feeling ko takaw aksidente, ang nipis masyado, sabi ko hindi to magiging comfortable. Pero nagulat ako kasi kahit OBR ko super comfortable dito, hindi siya yung tipong galing kami sa NMAX, ayaw niyang sumakay dito dahil naramdaman niya na yung comfort doon. Hindi, gusto niya yung comfort nito, Nedisense. Nakakatuwa yun para sa isang manual transmission na motor, tapos gusto mo yung comfort niya para lalo na sa OBR. Damn! Ganda rin kasi talaga ng suspension, Nedisense. No kidding, no cap. Ang ganda ng suspension niya. Overtaking, right at your own risk lang with the Raider, pero this is really a satisfying. And hoping ako soon, no, ilalagay ko to sa bucket list ko. You know, ginagalit ko na ng gusto yung RPM pero hindi ko nararamdaman na parang mali ang RPM mo. So yun, Nedisense, I'm just super thankful na naka-test drive tayo ng Raider. Thank you so much Suzuki Philippines dahil pinara-experience nyo sa akin tong Raider. Ano yung masasabi nyo, Nedisense? Meron pa ba akong mga hindi napansin dito? Of course, isasama natin yan sa ating full review.
But ayun nga, I'm just super comfortable. We have some IRC tires ongoing there. Kaya pagdating sa mga mauulan, wala naman akong problema sa mga dulasan. Pero may kanipisan ng motor, kaya pagka mga buhangin or mga lumot, just make sure, be extra cautious. Kahit na makapit yan, meron pa rin talagang tendency madulas tayo. Kahit ano naman, kahit anong motor naman yan. And the seating position is just right for me. Medyo may konting subsob. And it gives me the feeling na may konting action ongoing sa motor na to. May konting thrill and excitement. Kapag ka pinagbigyan ka ng motor na to, or gusto mo talaga ng literally thrill and excitement, di ka mabibigo. Yung konting adjustment ko lang dito, yung konting subsob niya ng onti dito. Kaya nung una sa aking palm, medyo ramdaman ko na hindi na nag-flow yung blood ko. Nung una lang yon. Pero eventually, yun, nakakabisado ko na siya kung ano yung offer niya. Side mirrors, okay na okay. Kitang-kita ko yung mga ano. Napakalambot ng clutch. Sa beginner, hindi ka magsasaka, bakit ganito ba kinuha ko? The clutch, walang ganong feeling. Tapos kagaya niyan, very responsive yung rear brake niya. Kita nyo, nakabitaw pa ako sa clutch. Pinagpreno tong nasa unahan ko, rear brake lang yung ginamit ko. Alone, kayang-kaya niyan talagang ipa-stop yung motor. So that's so good. Brakes are fine. ABS will be better. Kung magkakaroon man sana in the future, yun yung idagdag nila. Headlights, goods na goods sa akin. Yung aesthetic, ito yung motor na ang daming decals pero bumagay. Hindi nagmukhang baduy, hindi nagmukhang cheap. Siguro kung gugustuhin ko na storage, papalagay ako ng top box. But of course, syempre mag-iiba yung riding experience mo sa motor kapag may top box. Ayun. Gusto ko, nagustuhan ko talaga. Nagustuhan ko talaga tong motor na to. For the FI version, the gas consumption, may iba't iba tayong preference yan kung matipid sa inyo sa gas, and may kakaiba tayo ng riding habits, throttle habit, and condition ng kalsada. Pero dahil FI na siya compared sa carb type na ito na 150, mas matipid na siya sa kanyang category. That's it for today's vlog, netizens. Kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Ano pa ibang mga motor na gusto nyong i-review natin next vlog? Comment nyo naman sa ibaba. That's just a quick spin para ma-share ko yung aking 1 week driving experience sa Raider 150. See you in the next vlog. Always keep it cool and ride safe always. Bye now.